Nice, doggy. Nagpapahinuhod ang tinig ni Miko. Sa may diya ha? Tuya niya sa kanyang sarili. Di yata't naubusan na siya ng brain cells kaya napakababa na ng kalidad ng mga ideyang nabubuo niya. Ipinalagay na pa naman niya kanina na perpekto ang planong naisip niya. Perpekto pala ha? Well, it could be. That is if I don't mind losing an arm or any other part of my anatomy. Naisaloob niya habang hinihimok niya ang asong nasa loob ng gate na tumigil iyon sa pag-angil. Ilang araw din siya nagbabaka sakali. Tuwing may pagkakataon siya ay dumaraan siya sa labas ng bahay ni Ila. Kung minsan talaga ay kinikwestiyon na niya ang katinuan niya. Parang hindi kilos at gawain ng isang katulad niyang may mataas na posisyon sa isang bangko ang ginagawa niya. Nakapangalap na siya ng impormasyon tungkol kay Ila. Ang pinakamahalaga sa mga iyon ay ang pagkakatuklas niya ng pagkahiling nito sa mga aso. Hindi siya makakita ng magandang tiyempo para isagawa ang plano niya hanggang sa mahabag na yata sa kanyang tadhana at magpasya iyon ng kaisahan niya. Isa, lady, Lucky really smiling at me. Bakit parang mas nakangiwi kaysa nakangiti? Ang hinihintay niya ay ang matsyempohan niyang wala ang malalaking aso sa bakuran. Hindi niya gustong mabawasan ng body parts kaya iyong maliliit na breed lang ang balak niyang palabasin. Bingo! Bulalas niya sa isip nang pagdaan niya kanina ay masilip niyang tanging iyong maliit na mabalahibong aso ang nasa malapit sa gate. Pagkatapos niyang tiyakin na walang nakakakita sa kanya ay nilapitan niya iyon. The dog looked so cute and cuddly. Parang ang stuffed toy ito kaya malakas ang loob niyang abutin at buksan ng gate saka iniawang iyon. Sa sandaling makita ng aso na may madaraanan iyon ay nagkukumahog na lumabas iyon. Ganun na eksaktong gusto niyang mangyari. Pagkatapos ay magkukunwari siyang napulot niya ang aso. Ila would be grateful and that would be his chance to break the ice. Pero kahit daw ang planong pinagbuti ang pagkakalatag ay sumasablay pa rin kung minsan. Ang sabit ng sa kanya ay ang kanyang hindi pag-anticipate sa ugali ng asong pinalabas niya. Sure, it looked cooperate and cute and cuddly by running out of the gate. Pero nang habulin niya iyon at makorner niya sa tabi ng isang mataas na pader, humarap iyon sa kanya. Pinakitaan siya nito ng mga pangil nito, saka siya inangilan. Maliliit man ang ngipin, kung ganon katatalas ay tiyak na masakit pa rin ang kagat. Kaya hindi niya magawang ituloy ang balak niyang pagdampot dito. And he thought it would be a breeze picking up that dog who looked as small as Puppy. Come on, I'm not gonna hurt you. Isasauli na kita sa may-ari sa'yo. Pakiramdam niya ay para siyang tangan sa ginagawang pagkausap sa aso. Tinahulan siya ng aso. Hindi nga lang niya tiyak kung maganda ang sinasabi nito. Parang hindi. Patay na. Hindi niya maisasauli sa may-ari ang aso. Hindi na naman niya maaring iwan na lang iyon doon dahil baka nga kung ano pang mangyari dito. Pero alangan namang magtitigan na lang kami rito hanggang mamaya. Here, doggy. Dahan-dahang lumapit siya sa aso. Muling ipinagmalaki niyon ang mapuputi at matatalas na ngipin. At nang mapalapit na ang mga kamay niya rito, sinagpang siya nito. Mabuti na lang at mabilis ang reflexes niya. Nakaiwas kaagad siya. Who would have thought that such a tiny dog could be so vicious? Oh hell! Malapit na siyang maging desperado. Hindi bali nang hindi niya maituloy ang kanyang plano. Ang gusto lang niya ay maibalik niya ang linsiyak ng asong iyon na pinanggalingan nito. Pero paano niya gagawin iyon nang hindi mababawasan ang daliri niya? Come on, doggy. Tawag niya rito. Inisnab siya nito. Tumalikod siya sandali at naghanap ng pwedeng magamit sa pagdagit sa aso. Shit. Anas niya nang sa pagbaling uli niya rito ay husto namang kumaripas iyon ng takbo. Ano pa bang pwedeng gawin niya kundi ang habulin nito? Maaabutan na niya iyon nang biglang bumaba iyon sa kalsada saka tumawid ng daan. Noon naman pagdating ng isang 4-wheel drive, gano'n na lang ang pagkahindik niya nang makita niyang tila hindi napansin na magmamaneho ng sasakyan ang aso.
Ni hindi kasi bumagal kahit kaunti ang takbo niyon. Lagot talaga siya. Temporary insanity must have suddenly taken hold of him. Nilundag niya ang aso at nang mahawakan niya iyon ay kagyat na gumulong siya papunta sa gilid ng kalsada, palayo sa sasakyang nakaambang pumirat sa kanila. He heard a yelp. Sana lang ay buhay ka pa. Aniya sa isip niya na ang tinutukoy ay ang aso. Hindi agad siya makakilos. Under shock pa siya. Talaga namang nakakashock ang kabaliwang nagawa niya. Unti-unti ang panunumbalik sa tamang pag-andar ng kanyang pandama. At nakahinga siya ng maluwag nang madiskubre niyang naigagalaw pa niya mga kamay at paa niya. Laking pasasalamat din niya nang madama niyang kumilos ang asong yakap-yakap rin niya. At least it was alive. Oh my puppy! How's my puppy? Binalingan niya nagsasalita at napaawang ang bibig nang makita niya si Ila. Bakas sa mukha nito ang pag-aalala. Nagpupumiglas na noon mula sa pagkakahawak niya ang aso. Magandang palatandaan iyon na hindi lang iyon buhay kundi malakas na malakas din. Mabuti na lang at tila saglit na nakaligtaan nitong gamitin ang mga pangil nitong ipinangangalandakan nito sa kanya kanina. Here, inilahad niya kay Ila ang aso. Kinuha nito iyon mula sa kanya. Ininspeksyon nito iyon at nang matiyak siguro na walang pinsalang tinamo iyon, niyakap niya ito. Saka pinagahalikan. Salbahe kang doggy ka, sita ni Ila sa aso kapag daka. Bakit ba ang hilig mong tumakas? Kita mo, munti ka ng masagasaan. Gusto niyang mapailing. Mahihimigan sa tinig nito ang pagmamahal nito sa alaga. And her expression said it all. Nang bumangon na siya ay tila sakalang nito naalalang may ibang tao roon. Sila lang ang dalawang naroroon. Ang nagmamaneho ng sasakyan ay hindi naman lang siya hinintuan kahit para alamin man lang kung buhay pa siya. Sayang at hindi niya nakuha ang plate number niyon. Are you okay? Tanong ni Ila sa kanya. Tumangulang siya saka siyang umiwi. Oh, bakit? Nito. Medyo masakit lang. Hinimas-himas niya ang kanyang siko. Naku, baka na-dislocate, sabi nito. Hindi naman siguro, baka kaunting sprain lang. Cold compress lang ang malamang ang kailangan nito. Sigurado ka? Baka dapat kitang dalhin sa doktor. Kunwari pinakiramdaman niya ang parteng tinutukoy niya kanina. No need. I think, cold compress lang siguro ayos na to. Halika sa bahay at nang malagyan ko. Iyon ang nakatagang ipinapanalangin niyang sambitin nito. Are you sure? I mean, baka nakakaistorbo ako sa'yo. Napakakyeme pa siya. Nagbibiro ka ba? Pagkatapos mong iligtas ng aso ko? Kahit istorbohin mo ako, walang kaso sa akin. Saad nito. Bingo, naisip na naman niya. At sana lang ay wala nang bulilyasong mangyari sa pagkakataong iyon. Ako nga pala si Miko. Pagpapakilala niya sa kanyang sarili. Ila, sabi naman nito. It's nice meeting you, Ila. Nakangiting wika niya. Kunwari hindi pa niya alam ang pangalan nito. Inilahad pa niya ang kamay niya rito. Kung natatandaan siya nito, hindi niya matukoy. Kahit halatang nag-aatubili ay inabot nito ang kamay niya. A surge of satisfaction filled him when her hand touched his. Wala ka na punch, sisiguruhin niya iyon. Seeing his plan starting to work made him feel so good. Nang hilahin nito ang kamay nito, agad na pinakawalan niya iyon. Ayaw niyang maisip nito na antipatiko siya. Ang mahalaga, nagkakilala na sila. He could work with that. Hi there, nagulat si Ila sa tinig. Nakatungo siya noon at inaabot ang dog shampoo na gumulong sa ilalim ng shelf. Napaigtad siya. Tuloy na untog siya sa gilid ng mesang katabi niyon. Mapapamura sana siya pero nagbara ang kataga sa lalamunan niya nang makita niya kung sino nagsalita. Ito ang lalaking kailan lang ay nakipagkilala ng formal sa kanya. Hi! Sa kauna-unahang pagkakataon yata, sa buhay niya ay nakadama siya ng pagnanais na ngumiti ng ubod tamis. Pero agad na pinigilan niya ang sarili. Kailan pa siya natutong magpa-cute?
Iniiwasan niyang gawin iyon dahil base sa karanasan niya, wala siyang napapala. Mas masaklap pa kung minsan ay nagmumukha siyang tanga. Lumabas na parang nagbubwisit pa siya kahit paghahirin siya sa lalaki. Kamusta na ang papi mo? Hindi na ba nag-a-attempt uli na pumuga? Siguro preso yun sa naunang buhay niya. Nito. You believe in reincarnation, ha? Wika niya. Hindi naman. That was just a figure of speech. Hindi mo sinasagot ang tanong ko. Yung papi mo? Nasa bahay. Hindi na siya tumakas. Ewan ko nga ba kung bakit nakalabas iyon? Ramdam niya ang kawalan ng practice sa pakikipag-interact sa mga kakalalakihan, lalo pa sa pakikipagharutan sa mga ito. Noon pa kasi iniiwasan na niyang gawin iyon. She never learned the art of flirting. Ang katwiran niya, bakit pa siya susubok na gawin iyon? Ni hindi nga kayang maakit ng atensyon ng mga lalaki ang itsura niya. Paano pa siya makikipagbolahan sa mga ito? Baka nainip. Kung gusto mo ipapasyal ko siya. Tiningnan niya ito. Masyadong friendly ito at parang hindi yun normal. Nakakaduda tuloy. Kung hindi lang niya alam na tagaroon din ito sa subdivision nila, baka inakala niyang membro ito ng sindikato na may bagong modus operandi sa pagnanakaw. Hindi ako dog napper, wika nito. Ano ka pala kung ganon? Heart napper. Puso lang ang... Excuse me? Pinatlang niya ito nang marinig niyang may mag-ring ng telepono niya. Wala pa ang assistant niya kaya siya nang sumagot ng tawag. Sige po ma'am, ihahanda ko na yung order nyo para pagdaan nyo mamaya kukunin nyo na lang. Would that be all ma'am? Magalang na pakikipag-usap niya sa tumawag. Suki niya iyon. Kumuha siya ng isang sakong dog food. Baka kailangan nyo ng shoebone. Aniya ng isang guni sa kanya ng babae ang problema nito sa bagong bili nitong tuta. Kailangan kasi ng mga puppies na mangangat-ngat. Kaysa tsinelas o sapatos niya ang ngat-ngatin niya, ibili niyo na lang siya ng laroang magangat niya. Yes ma'am, meron kami rito ng mga iyon. Ipapakita ko sa inyo mga choices niyo pagdaan niyo rito mamaya. Pinapanood lang ni Miko si Ila habang nakikipag-usap ito sa telepono. Kaya naman palang maging grayosya nito kung gugustuhin nito. Ibig sabihin kaya ay nagpapakahirap pa ito na maging masungit sa kanya? Ngumiti agad siya nang makita niyang napangawi ang tingin nito sa kanya. Sa halip na ngumiti, ay nanatiling blanco ang ekspresyon nito na animo ay walang nakikita ito. Bumuntong hininga siya. Ang hirap yatang mahanap ng kiliti ng babaeng ito. Kung kukuha ako ng aso, may mairerekomenda ka bang breed? Tanong niya rito pagkatapos nito makipag-usap sa telepono. Mahilig ka ba talaga sa aso? Ganting tanong nito. Oo naman. I don't think so. Sabi nito pagkatapos nitong titigan siya saglit. Ang galing mo naman manghula. Nalaman mo agad yun sa isang tingin lang? Madaling mahalata kung sino talagang mahilig sa dogs. You don't look, act and sound like a dog person. Sagot nito. Kaya kung hindi ka rin lang talaga mahilig sa aso, huwag ka na lang kumuha. Kawawa lang yung dog. I can always learn to like dogs. Hindi pa lang siguro nagkakaroon ng pagkakataong makahalubilo ang mga aso. Hindi ka nagkakadog nung bata ka pa? Umiling siya. Bahagya siya nakasilip ng isang pag-asa. Di yata't naantig niya ang interes nito kahit paano. Not ever. Pagdiriin pa niya. Ayaw kasi ni mama. May asma ako nung malit pa ako. Napansin niyang pinasadahan siya nito ng tingin. Malamang nahirap itong ma-imagine na isa siyang hikaing bata. Patpatin ako noon. Parang tingting lang ang braso ko. Panay ang hiling ko ng papi sa kanila ni Papa pero si mamang tumanggi. Nakakahika raw ang mga balahibo ng mga aso. Ngayon ba, wala ka ng hika? Sa tingin mo, ganti niya. Naghalo ang pagbibiro at kapilyuhan sa tinig niya. Malay ko, may mga tao namang napakalaki ng katawan pero wag ka. Makasinghot lang ng alikabok, nagtutunog ng tambutsyong may bara. I grew out of it. Nahilig kasi ako sa sports, lalo na sa swimming. Nakatulong siguro iyon.
ng malaki para lumakas ang baga ko. Pagkakwento niya. Kaya pwede na siguro ako ngayong mag-alaga ng aso. Baka ayaw pa rin ng mama mo. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.